So, kaya magkukuwento tayo. Oo, kukuwento ko na naman yung buhay ng mama ko. Kung ano yung sakripisyong ginawa niya para sa mga kapatid ko. Mabuhay lang siya. Na hindi namin nagawa sa kanya. Kukuwento ko sa inyo. December 30 nang mamatay yung mama ko. Bago mamatay ang mama ko, sinabihan niya ako, mag-usap kami. Sabi niya, nakakapagpasalita pa siya nun eh. December 25 yun, nung sabihin niya sa akin yun. Dahil Pasko, ako lang yung kasama niya sa ospital. Nasa JBL kami nun. Ako lang yung kasama niya sa ospital, December 25. Napakasaya niya. Habang nagkukwento siya. Pinakikinggan ko siya. Tawa kami. Yung mga pangarap niya sa buhay, sabi niya sa akin, natupad niya dahil sa aming mga anak niya. Yun na sabi niya sa akin. Masaya kami talagang. Noong December 25. Kwento siya ng kwento. Sabi ko, alauna na, alas 2 na, matulog ka na. Sabi niya, hindi. Ikaw yung matulog, sabi niya. Wala ka pang tulog, galing ka ng palengke. Pagod na pagod ka, wala ka pang tulog hanggang ngayon, sabi niya. So, hindi ako makatulog kasi nga, ngayon ko lang nakita yung mama kong ganun. Magkwento siya. Tapos nung seryoso na kami, doon niya sinabi sa akin na may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, sabi ko sa kanya? Nani, tama. May papakiusap ako sa'yo, Ana. Nani, tama. At doon may pakisabi ko kay Kanakana. Iyati mo po yung wali mo, Ana, mo paborin, Ana. Bakit nga ako? Basta Ana, iyati mo po yung wali mo yung paborin. Ita po nga panganay mi iyati ko niya pa nabili ni at niya po sakit ito. Tapos pangadwa po, itang bunso mi lalaki pa nabili niya rin ka na ako. Na sabi na, iya paborentang waliw. Lalo na't makalawot siya kay kayuana. Sige ma, sabi ko. Bakit pa nabili ni itang bunso ming kapatid? Kwento ko kay kayo kasuke. Mumuna, sabi niya. Pinang mama ko. Pa nabiling kaya kayong wali mong lalaki, may paboren na. Tatlo bayan niya na. Nya pa nabili niya kaya kwento ko kaya kayo. Ay ning tutong milyari kaya. Tantay may taytang kapatid ko lalaki. Ago braya palit. May kipagkargador yan na ni man biyasa magkargador. Taya ka rin. Madaling araw. Ningargala yata nga biyas. 100 kaban. Mimot yata. Ini minuli miyari ning obra na minuli yo. Sinakayang bus. Itang panahon nita katantay mita kasuke kaya kami makalbog. Panay makalbog tulaok. Itang dalan makalbog ya. Kaya tangaraping gas ko. Tulaok ya. Tiya hanggang baywang. Ingalbog ka rin. Hanggang baywang. Sinakayang bus. Mapawas siya, mapagalya, natural. Sinakayang bus. Pauli. Babayang ini kayang bus kasuke. Kababa niya sa bus. Nakauwi pa siya sa amin. Maayos. Pero, ilang oras lang pag uwi niya. Naglantang gulay siya. Hindi niya magalaw yung mga tuhod niya. Ang lambot, parang jelly is ba? Napasigaw yung mama ko. Anong nangyari sa'yo? Sabi niya. Masakit yung paa ko, ma. Sabi niya. Hindi ko maigalaw. Ang init niya, sobra. Ano walang ginawa mo? Sabi ng mama ko. Sabi niya, nagkarga ako ng bigas sa palit. Sabi niya,
O pagkatapos ng mama ko, so, umuwi na ako ma. Sumakay ako ng bus, sabi niya. Pagbaba ko ng bus, wala naman choice. Aano siya sa tubig. Bumaba siya. Kinuwento niya siya nangyari sa kanya. Ayun, sabi niya, pagbaba ko ng bus ma, pakaramdam ko, may mali sa katawan ko, sabi niya. Pakaramdam ko, mga paa ko, hindi ko na may galaw, sabi niya. Pero kinaya kong makauwi, sabi niya. Ilang araw siyang ganun, kasuki, sa bahay. Nanginginig, mataas ang lagnat. Yun pala, pag hindi naagapan, mapaparalyze na siya. Yung time na yun, mga kasuki, wala naman kaming pera. Yung tatay ko, karpentero lang. Yung mama ko nun, labandera lang. Oh, saan yung pera doon? Diba? Yun ang masakit sa katotohanan. Yung mga panahon na yun, naghihirap talaga kami. Kaya sinikap namin. Ayun, yung mga panahon na yun, talaga naghihirap kami. Ginawa ng mama ko, hindi na maganda yung lagay ng kapatid ko eh. Ginawa ng mama ko, naghiram siya sa kapitbahay. Pinahiram siya ng kapitbahay. 50 pesos yata. Sinama niya ako, pumunta kami ng JBL. Pumila kami doon. Katagal-tagal ng pila. Alam niyo naman sa JBL ng panahon na yun. Wala kang kilala. Hindi ka nila kilala. So, naghintay kami. Umabot. Alam mo, imagine, umabot ng malis kami ng umaga. Around 9. Dami ng JBL Umuwi kami gabi na. Natingnan yung kapatid ko, alas 5 pa lang. O, sa kakahintay sa mga doktor, mag-aayos, mag-a-assist sa amin. Panahon na yun, magulo pa ang JBL Kahit saan na lang may pasyente. Kami, ganun. Kahit saan na lang kami dun. Naghihintay, matawag yung pangalan, kasi sobrang daming tao. Kaya yun, pinacheck up namin yung kapatid ko. Pagdating doon sa JBL, hinintay namin yung JBL na ma-assist yung kapatid ko. Umabot kami ng hapon. Pagdating na nga ng hapon, sabi sa amin ng doktor, yun nga yung kapatid ko napasma. Yung mga ugat niya, parang nalamigan. Tapos, meron yatang isang ugat na medyo namaga. So, kaya, nag-i-indicate siya sa mga ugat niya sa paa. Kaya hindi siya makalakad-lakad. So, sinabihan kami ng doktor na ibalik yung kapatid ko para sa kanyang therapist para makalakad. Mga gamot. Pahirapan ng time na yun. Pahirapan yung mga time na yun. Kaya yun. Umuwi kami. Kasi sinabihan nga kami ng doktor na hindi naman siya pwede confine kasi nga sa bahay na lang siya dahil madami yung pasyente. Umuwi kami. Alam mo, sakripisyong ginawa ng nanay ko para sa kapatid ko para mabuhay lang siya. Araw-araw, dinala niya yung kapatid ko sa JBL. Araw-araw, pumipila siya sa ganong sitwasyon. Kung wala kang card sa JBL, hindi ka nila a-assist. Kasi dapat may blue card ka. So, dinadala niya yung card ng kapatid ko. Araw-araw, pumipila yung mama ko dun. Imagine niyo, araw-araw, almost 2 months. Ganun yung ginagawa niya. Pasan-pasan niya yung kapatid ko sa likuran niya. Wala siyang kasama. Bata pa ako nun, nag-aaral pa ako nun, elementarya pa ako nun. Wala siyang kasama. Araw-araw pumupunta siya. Imagine nyo, araw-araw yun. Wala kaming pera, wala kaming kinakaya ng mama ko. Hindi ko alam kung kumakain pa ba siya o ano. Paggamot lang yung kapatid ko lalaki na bunso. Yun yung hinabili niya sa akin. Kaya kasuki, yun yung sinasabi ko sa inyo, yun yung sakripisyo yung ginawa ng mama ko. Mabuhay lang yung kapatid ko. Kaya napakadakila ng mama ko. Kaya kayo mga kabataan mahalin niyo yung mama niyo. Mga magulang niyo, sundin niyo. Hindi biro yung sakripisyo yung ginawa nila sa inyo.
So, mga kasuke, puputulin ko na lang 'to muna. May kasunod pa 'to.